Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Ngayon po ay ika-20 ng buwan ng Enero, taong 2025. At meron po tayong breaking news mga kababayan. Ito po yung breaking news natin. Ito pong si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at yung kanyang City Administrator Aldrin Cunha ay hinatulan po na guilty ng 7th Division ng Sandigan Bayan kaugnay ng 32 million na kontrata sa online permitting and tracking system. Ayan mga kababayan, so ito po yung video na kung saan hinatulang guilty si dating Mayor Herbert Bautista mga kababayan. Ayan po yung nakatalikod dito sa babang video. Ayan po si dating Mayor Herbert Bautista ng Quezon City. Ayan mga kababayan. O yan po ang ngayon breaking news dito po sa social media. Itong si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at City Administrator Aldrin Cunha hinatulang makulong. Ayan mga kababayan, so kulong po. Ayon po sa hatol ng Sandigang Bayan. Okay. Ano bang kaso? Anong kaso mga kababayan? Yan po ay graft and corruption. Dahil nga po doon sa questionabling kontrata para po sa online permitting and tracking system na pinasok nila nung itong si Herbert Bautista ay mayor pa po ng Quezon City. Itong anti-graft court meted out penalty for 10 years imprisonment with perpetual disqualification to hold office against the two. So meron pong penalty mga kababayan. Si Herbert Bautista ay hinahatulang makulong ng 10 taon. At merong perpetual disqualification na humawak ng public office. So, hindi na po sila pwedeng humawak ng any public office at sila po ay makukulong ng 10 taon, mga kababayan. Ayan, grabe. Yan po ang sinapit ni Herbert Bautista, mga kababayan, pati yung kanyang city administrator, dyan po sa QC, mga kababayan. So yan, guilty. Guilty mga kababayan ng hatol kay Herbert Bautista at dun sa kanyang administrative officer, city administrator. Yan mga kababayan. Ayan po mga kababayan, kung titingnan nyo sa ating screen, halos lahat po, IBC, Abante Radio, o Gising Manila, yan po mga kababayan, ang dami na po, Bulgar, halos lahat po ng balita ay itong breaking news tungkol po kay Herbert Bautista na hinatulan po na makulong ng 10 taon in connection for graft. Diyan po sa 32 million questionable contract for online permitting and tracking system. Ayan mga kababayan. Ibig sabihin, pumasok si Herbert Bautista sa isang kontrata, questionabling kontrata, at pag sinabing graft, ibig sabihin siya po ay kumita dito sa kontratang ito. So ginamit nila yung kontrata para makakuha ng pera. Ay ganyan po talaga mangyayari mga kababayan kapag kayo mga magnanakaw. Pag ninanakawan nyo ang gobyerno, ninanakawan nyo ang taong bayan, ganyan talaga mangyayari kahit ikaw ay artista at marami kang mga fans dyan po sa showbiz industry, pagdating po sa politika, ibang usapan po yan. Marami pong artista na magagaling pong artista. Kumbaga nakilala po sila sa Pinilakan Tabing. Pero pagdating po sa politika, natutokso mga kababayan, natutokso at nangyayari, dahil nga po sa sistema, nangyayari, sumasabay sila doon sa sistema. Kunyari, bago kang mayor, bago kang pwesto sa gobyerno, dati kang artista. So, iba pala kalakaran dito. Ganito pala pera dito. Sige, pasukin natin yan. Minsan, nahuhuli, minsan hindi. Ito, nagkataon na napatunayan ng korte na siya ay sangkot sa graft. Yan po sa kontratang yan. Kasabot niya yung kanyang city administrator, talagang mananagot ka sa batas. Hindi naman pwedeng manawagan ka sa iyong fans. Hi fans!
Hindi naman pwedeng gano'n dahil talagang mananagot ka kapag ikaw ay nagkasala. Parang si alam niyo si Roderick Paulate, ganito po yung nangyari, di ba? Naging konsehal siya at nakasuhan din siya ng graft at guilty po si Roderick Paulate. Hindi ko lang alam kung bakit nakalaya na ba siya, mga kababayan, kasi alam ko gumagawa na siya ng mga TV shows So ayan mga kababayan, magbasa lang tayo ng ilang comment mula sa ating kababayan. Ano ba masasabi? Kaya wala na talagang pag-asa ang Pilipinas umangat dahil sa mga magnanakaw na yan. Naging profesyon na kasi sa atin ang politika, ginagawang negosyo. Namumuhunan, tapos pag nanalo, kukunin sa kaban ng bayan ng tubo. Kahit araw-araw pa may mahatulan na politiko, wala namang mangyayari, paulit-ulit lang. Galit na yun. Galit na yung ating kababayan, ito. Mukhang wala itong tiwala sa ating justice system. Malabo pa sa sabaw ng pusit na magtatagal sa kulungan. Ang matagal lang dyan yung pagsasampa ng kaso, yung hearing, dekada. Magkakaroon pa ng counter yan hanggang sa kung anong consideration. Tapos pag makukulong, ganun lang sa iba, magpiyansa ng maliit na halaga tapos tatakbo na uli. Ang graft, hindi ko alam kasi hindi po nabalita. May piyansa ba? Kasi hindi na guilty, mga kababayan. Na-guilty, kung may piyansa, pwede magpiyansa. Kung hindi, kulong. Tapos, magkakaroon pa ng yan. Tatagal pa yan, mga kababayan. Meron pang motion for reconsideration. Pag hindi pinayagang magpiyansa, maghahain sila ng petisyon para makapagpiyansa. Ganun po, mga kababayan. Kapag alam nyo, mga kilalang tao, ganun po ang nangyayari. Pero pag mahirap yung tao, sigurado, kulong agad, pasok agad sa oblo. Pero pag may mga tsapi, ito mga kababayan parang si yan yung abogado niya, di ba yung si Hindi ko alam kung anong law office sila, parang kamukha ni Atty. Buko Di ba ako nagkakamali, guys? Correct me if I am wrong Parang si Atty. Buko mukhang Divina Law Office ang humawak ng kaso ni Herbert Bautista. At tingnan natin kung ano mangyayari dito. Matagal pa to, mga kababayan. Malamang mabaligtad pa ito. Depende sa merit ng kaso. Ayan mga kababayan, update po natin Ito pong si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at ang kanyang City Administrator Aldrin Cunha ay hinatulan ng guilty ng 70 billion ng Sandigan Bayan kaugnay ng 32 million na kontrata sa online permitting and tracking system. So ang hatol mga kababayan, 10 taong pagkakakulong at perpetual disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Hindi na po siya pwedeng humawak ng any position dyan sa gobyerno. So yun mga kababayan, abangan natin ng update dito. For the meantime, yan lang po muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to 8 sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.